Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Reyna Joyce Dalire mula sa Southern Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ating unang balita, PCAG o Police Community Affairs and Development Group nagsagawa ng Information Drive at Awareness Campaign sa Barangay Novaliches Proper, Quezon City. Ibabalita yan ni Patrolwoman Geralder Lotarte. Bilang bahagi ng pagpapatibay ng ugnayan sa komunidad, matagumpay na isinagawa ang Information Drive at Awareness Campaign sa mga residente ng Barangay Novaliches Proper, Quezon City nito lamang Mayo 21 taong kasalukuyan, araw ng Huwebes sa ganap na alas 8 ng umaga sa Barangay Novaliches Proper Hall, Quezon City. Ang inisyatiba ay bahagi ng mga programa ng Police Community Affairs and Development Group o PCAG na pinamumunuan ni Police Brigadier General Vina H. Guzman, Director, katuwang si Police Colonel Luis E. Gisik, Chief Community Assistance and Development Division sa pakikipagtulungan din ng Novaliches Police Station 4. Ang aktibidad na ito ay nagsilbing konkretong hakbang upang mapanatili ang pagkakaisa at pagtutulungan sa pagitan ng PNP at ng mga mamamayan. Lubos po kami nagpapasalamat po sa Barangay Novaliches Proper po kasi po ang dami po namin natutunan ngayong umaga po. Napaka-full po ang mga nangyari po ngayong umaga. Sana po dumami pa po yung ganitong po mga topic po sa iba't ibang lugar po para po at least ma-aware po ang aming pong mga kabarangay, ang ating lipunan, abot po sa mga topic na napakaganda po. Hindi na po maraming salamat po. Kami po ay ang aming direktor, si Police Brigadier General Vina Abanda Guzman, ay nagpapasalamat po taas puso dahil ang mga programa ng PNP ay aming dinadala sa inyo, sa mga community, upang malaman yung mga bagong batas at tayo ay magkakaroon ng palitang puro at mga kaalaman. Kaya nga po, ang short term sa aming opisina ay tagapag-ugnay. So, sana po ay nai-ugnay namin ang kaalaman namin sa mga batas, ang mga programa ng PNP para sa komunidad. Sa isinagawang programa, tinalakay ang mahalagang paksa tulad ng fake news, information, misinformation, and disinformation, Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Safe Spaces Act o RA 11313, Bawal Bastos Law, role of the constituents in anti-terrorism, anti-bullying at mga crime prevention tips upang bigyang kaalaman ang mga residente ng nasabing lugar upang mas maging mapanuri at aktibong katuwang ng kapulisan sa pagpapanatili ng ligtas na pamayanan. Bukod dito,
namahagi rin ng kapulisan ng 20,000 IEC, Information, Education and Communication Materials at food packs sa mga residente bilang munting tulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Layunin din ng nasabing aktibidad na makapaghatid ng tamang kaalaman at magbigay ng suporta sa mga residente upang mas mapalakas ang kanilang partisipasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa nasabing lugar. Mula dito sa Novaliches proper, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jera de Duterte, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. ProBart tumanggap ng 34 motorsiklo upang paigtingin ang police visibility at mobility sa rehiyon. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman Don Brosas. Tinanggap ni Police Brigadier General Christopher Abescia, Regional Director ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, ang 34 na motorsiklo mula sa pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Sur sa ginanap na courtesy visit at turnover activity sa Talayan nitong ika-21 ng Mayo. Personal ding nakipagpulong si Police Brigadier General Abescia kay Datu Ali Midtimbang bilang bahagi ng pagpapatibay ng ugnayan ng lokal na pamahalaan at Police Regional Office Bangsamoro sa pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Ayon sa PNP, makatutulong ang mga bagong motorsiklo upang mapalakas ang mobility, police visibility at operational readiness ng mga municipal police stations sa rehiyon. Inaasahan ding mapapabilis nito ang pagresponde sa mga emergency at mas mapapaigting ang police patrol operations sa mga komunidad. Nagpasalamat naman si Police Brigadier General Abescia sa patuloy na suporta ng provincial government sa kapulisan at binigyang diin na malaking tulong ang mga karagdagang mobility assets para sa mas episyenteng paghahatid ng serbisyo at pagpapanatili ng seguridad sa Bangsamoro Region. Patuloy namang isinusulong ng Philippine National Police ang adhikaing bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa PNP National Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mga sospek sa Lotto robbery at budol-budol gang, inaresto ng PNP sa Quezon City. Yan ang muling ibabalita ni Patrolman Don Brosas. Sunod-sunod na matagumpay na operasyon ang isinagawa ng Quezon City Police District matapos maaresto ang mga sospek sa magkahiwalay na kaso ng Lotto outlet robbery at budol-budol scheme sa Quezon City. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, District Director ng QCPD, naaresto ng Novaliches Police Station 4 ang 2 sospek na sangkot umano sa pagnanakaw sa isang Lotto outlet sa Barangay Bagbag, Novaliches. Ayon sa investigasyon, natuklasan ng insidente noong Mayo 20 at agad na inireport sa QC Helpline 122. Sa pamamagitan ng mabilis na follow-up operation, natukoy at naaresto mga sospek at narecover din ang ninakaw na Lotto betting machine. Samantala, 4 na individual naman ang naaresto ng Payatas Bagong Silangan Police Station 13. Dahil sa umano'y budol-budol scheme, natumangay ng mahigit 400,000 pisong halaga ng alahas mula sa isang senior citizen sa Barangay Payatas. Gamit ang CCTV backtracking at follow-up operations, natukoy ng mga operatiba ang getaway vehicle at isa-isang naaresto mga sospek sa Quezon at Caloocan City. Patuloy namang pinapaalalahanan ng QCPD ang publiko na maging mapagmatsyag laban sa iba't ibang uri ng panluloko at agad na i-report sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Patuloy namang isinusulong ng Philippine National Police ang adhikaing bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa PNP National Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Tinatayang mahigit 5 milyong pisong halaga ng mineral ores ang nasabat sa magkahiwalay na checkpoint operations sa Lanao del Norte. Ayon sa pulisya, naharang ang 3 truck matapos mabigong magpakita ng kaukulang dokumento para sa kanilang kargament. Patrolman Kim Luna sa detalye. Nasabat ng 2nd Provincial Mobile Force Company Lanao del Norte ang umaabot sa tinatayang 4.5 million pesos na halaga ng illegal mineral ore sa magkakahiwalay na checkpoint operations sa Purok 1, Batadon, Kapatagan ng naturang probinsya noong Mayo 24 taong kasalukuyan. Sa unang operasyon, bandang alas 8 ng umaga, pinara ng mga tauhan ng otoridad ang isang kulay orange at silver Mitsubishi Fuso wing van dahil sa hindi pagsusuot ng seatbelt ng driver. Sa inspeksyon, nadiskubre ang 546 na sako ng hinihilalang mineral ore na nagkakahalaga na mahigit 1.7 million pesos. Walang maipakita na kaukulang dokumento ang driver na si alias Leopoldo para sa mga kargamento. Samantala, bandang alas 10:30 ng umaga sa kaparehong araw, 2 pang Mitsubishi Fuso wing van trucks ang pinara sa kaparehong lugar matapos makatanggap ng intelligence report hinggil sa umano'y transportasyon ng mineral ores. Kinilala ang mga driver na si alias Elmer at alias Nolbert. Sa isinagawang inspeksyon, nakumpiska mula sa 2 truck ang kargadang 1,110 sacks ng hinihinalang mineral ores na may tinatayang halaga na mahigit 3.6 million pesos. There's the transport of ore minerals that is considered as illegal since during the check they have no pertinent documents like the permit to transport of such ore minerals. It's about 3 truck load of ore minerals will be subjected for a referral to prosecution office or appropriate criminal charges. And that accomplishment are all intel driven, so you can say that our intel community is giving information, particularly sa mga illegal activities. So the Lanao del Norte Police Provincial Office is moving forward consistent in its mandate to implement the law with the help of the community. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Lanao del Norte Police Provincial Office, ako yung PNN Correspondent, Patrolman Kim Luna, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ng Eastern Police District Mobile Force Battalion ang #1 most wanted person na nahaharap sa kasong qualified rape. Nahuli ang suspect sa sinagawang manhunt operation at kasalukuyan ng nasa kustodiya ng mga otoridad. Patrolwoman Jenny May Dolor sa report. Bunga ng pinaigting na operasyon ng Eastern Police District laban sa mga individual na sangkot sa krimen, matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng District Mobile Force Battalion ang 43 anyos na rank 1 most wanted person ng Mandaluyong City. Ang pag-aresto ay isinagawa noong Mayo 20 taong kasalukuyan sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City, sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng presiding judge ng Family Court Branch 5 ng Mandaluyong City kaugnay sa kasong qualified rape. Batay na rin sa masusing pag-iimbestiga na pag-alaman na ang huling pangyayari ay naganap muli noong Nobyembre 15 taong 2025. Hindi na kinaya ng biktima ang paulit-ulit na pang-aabuso sa kanya, kung kaya't naglakas loob na siyang magsumbong sa kanyang ina. Ang nahuling suspect ay dinala sa Mandaluyong City Medical Center para sa medical examination bago dalhin sa kustodiya ng Mandaluyong City Police Station Custodial Facility. Ayon sa District Director ng Eastern Police District na si Police Brigadier General Aden T. Lagradante, patuloy na palalakasin ng Eastern Police District ang kampanya laban sa mga wanted person, lalo na sa mga sangkot sa mga iligal na gawain at krimen laban sa kababaihan at kabataan. Aniya, hindi titigil ang kapulisan hanggat hindi napapanagot ang mga lumalabag sa batas at mapanaig ang hustisya para sa mga biktima. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jenny Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Tatlong katao ang arestado matapos mahuling nagsasagawa ng iligal na pangingisda sa karagatang sakop ng Ahoy, Iloilo. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang isang fishing boat na ginagamit sa operasyon. Ang detalye ng report mula kay Patrolman Sonny Aguilar Jr. Matagumpay na nasabat ng mga tauhan ng Iloilo Maritime Police Station ang isang bangkang pangingisda na nahuling aktwal na nagsasagawa ng iligal na aktibidad sa karagatan ng Ahoy, Iloilo. Sa pamumuno ni Police Major John Stepanenti Gamad, Chief Iloilo Marpsta, nagsagawa ng regular na seaborne patrol ang mga operatiba nang namataan ang bangkang pangingisda na pangalang FBCA Seahawks sa bahagi ng baybayin ng barangay na Sidman, Ahoy, Iloilo. Nahuli sa aktwal na operasyon ang 5 tripulante ng nasabing bangka habang nagsagawa ng paraan ng pangingisda na lokal na kilala bilang likupan. Nang hanapan ng mga kaukulang dokumento ng mga operatiba, bigo ang mga ito na magpakita ng legal na permit o lisensya para sa kanilang pangingisda. Ang nasabing illegal na aktibidad ay naganap sa distansyang mahigit kumulang 4.39 kilometro mula sa baybayin ng barangay na Sidman, Ahoy, Iloilo. Ang lokasyong ito ay malinaw na sakop ng municipal waters kung kaya't ito ay isang tahasang paglabag sa Section 86 ng Republic Act 10654. Dahil dito nakumpiska ng mga operatiba ang ginamit na bangka, mga lambat at tinatayang mahigit kumulang 24 na kilo ng iba't ibang uri ng isda na nakuha mula sa iligal na operasyon. Sa kasalukuyang nasa ilalim ng kustudiya ng Iloilo Maritime Police Station ang mga nahuling personalidad kasama ang lahat ng mga nakumpiskang ebidensya para sa tamang dokumentasyon at paghahanda sa pagsampa ng kaukulang kasong kriminal. Mula dito sa Iloilo Maritime Police Station, ako ang inyong PNN News Correspondent, Patrolman Sonny Aguilar Jr. At sa huling balita, sumailalim sa recruitment process ng Philippine National Police ang mahigit 700 aplikante ng Philippine Regional Office 5 sa Camp Ola, Legazpi City. Kabilang sa sinagawang pagsusuri ang physical agility test, medical examination at iba pang kwalifikasyon para makapasok sa hanay ng PNP. Narito ang balitang hatid ni Police Staff Sergeant Mercolito Levendino Jr. Philippine National Police na magsagawa ng recruitment para sa 7,124 patrolman at patrolwoman sa ilalim ng PNP Calendar Year 2026 Regular and Attrition Recruitment Program alinsunod sa National Police Commission Resolution No. 2026-0116 na inaprobahan noong February 23, 2026. Layunin ng recruitment program na mapanatili ang sapat na bilang ng mga pulis sa bansa sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga personnel na nawala dahil sa attrition at pagpapalakas ng human resource capability ng PNP alinsunod sa Republic Act No. 6975. Batay sa evaluasyon ng komisyon, pinagkalooban ang Pro 5 ng kabuang 359 quota slots kung saan 100 ang nilaan para sa regular quota at 259 naman para sa attrition quota. Samantala, isinagawa ng Regional Medical and Dental Unit 5 ang Body Mass Index o BMI assessment ng mga aplikante gamit ang makabagong BMI machine sa ilalim ng pangangasiwa ng Regional Recruitment and Selection Unit 5 kasama ang mga kinatawan mula sa NALPOLCOM at IMIG 5 bilang official observers ng recruitment process. Isa rin sa mahalagang bahagi ng recruitment process ang physical agility test na sumusukat sa endurance, lakas, bilis at pangkalatang physical fitness ng mga aplikante. Sa nasabing pagsusulit, ginamit ang Gopher counting tool para sa push-up at sit-ups event habang RFID equipment naman ang ginamit sa 3 kilometeran upang matiyak ang mas mabilis at mas accurate na resulta. Sa sinagawang neural examination para sa patrolman at patrolwoman applicants sa Legazpi Convention Center, Barangay Cruzada, Legazpi City, nagsilbing observers ang NAPOLCOM Regional Office 5 sa pangunguna ni Acting Regional Director Lailani P. Vizina na kinatawanan ni Atty. Magdalena Borbe Malyari kasama ang iba pang key official. Ipinaliwanag ni Atty. Borbe Malyari ang mahalagang papel ng NAPOLCOM sa recruitment process at ang pagkakaiba ng regular quota at attrition quota. Ang role ng NAPOLCOM sa recruitment ng PNP is that we play as a supervisory and oversight functions. The NAPOLCOM ensures that the recruitment process is fairly, transparently, and ensure na na-observe yung rules and regulations set
So sa regular quota, it refers to the new positions created. Bale, yearly naman merong regular quota or regular budget na nakalaan dyan for regular recruitment. Whereas yung attrition quota naman, ito po yung slot reserved to those yung mga namatay, na-dismiss, disabled na mga PNP personnel natin, nag-resign, yan po ang ipi-fill up ng sa attrition quota. Ayon kay Police Captain Jeric C. Manalili, Chief ng Neuropsychiatric Section, layunin ng neuroexamination na masukat ang emosyonal at intellectual capacity ng mga aplikante upang matukoy kung sila ay akma sa police service. Ang basic purpose po no, itong psychiatric and psychological examination ay upang malaman natin at ma-assess yung intellectual and emotional capacity ng mga applicants natin, kung fit po ba sila sa strenuous activity at saka police service, kung mag-fit yung kanilang personal attributes, mental attributes, emotional attributes sa police service. Umabot sa 20 aplikante mula sa regular quota at 518 aplikante mula sa attrition quota ang sumailalim sa naturang pagsusuri bilang bahagi ng patuloy na recruitment process ng PNP. Mula dito sa Camp Brigadier General Simeon Ola, Legazpi City, ako po si Police Staff Sergeant Mercurito P. Lubindino Jr. Nag-uulat para sa Police News Network at ibang PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network, YouTube channel, X o Twitter account para sa mga live stream at replays at mga real-time updates. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunaan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Reyna Joyce Dalire mula sa Southern Police District. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.